Tsaka yung may bata sa likod, pwede ditong pumunta, uunahin muna natin sila, ma'am, ha? Sure. Senior citizen, wala po ba? O unahin ng senior citizen, ay, senioran. Senior citizen at saka PWD. Yan po. Dito pa ganun po ha, paikot, tapos pa ganun. Fill in kung sinong bakante, fill in kung sino ang susunod na pupunta sa front. Para mabigyan na. Okay lang po yun. Okay, thank you. Okay, so ang petsa ngayon ay March 15. So day 0 po kayo ngayon. Yung nag-fill up po, makinig din po kayo habang nag-fill up po, importante po ito. March 15, so day 0, day 1, tomorrow March 16, bibilang po tayo. 16, 17, 18, 19, 20. So sa March 20 tayo, isa-swab. Okay po? Kailan? Anong petsa? March 20. Pinapaulit ko talaga kasi may nagtatanong pa din. Ang klaro-klaro na ng briefing. Kailangan po dito swab ulit kayo. Yan po ay mandatory ng ating pamahalaan. Yan po talaga yung mandatory, sir. Wala tayong magagawa. Yun po talaga. And then, sa March 20, yung magsaswab sa inyo ang mga Coast Guards din po, under sa Red Cross. Si Coast Guards, wala po silang eksaktong oras na darating dito sa hotel. Hindi po yan sila magbibigay sa amin ng anong oras, ma'am, sa March 20. Wala din kaming maibibigay. Kami din po mismo mag-aantay sa kanila para kayo ay maswab. Kasi, nandun din sila sa ibang hotels galing, nagsaswab din sila. Seaman at saka mga land base. So, hindi nila alam kung anong oras sila matatapos doon. Kapag nandito na sila, doon kami magtatabag sa telepono sa inyong kwarto. Huwag bababa kapag walang abiso mula sa amin. Okay po? So, sa March 20, recap ko lang, walang oras darating, kami magtatawag sa inyong kwarto. Mag-antay po kayo. Mag-antay tayo hanggang gabi. Okay po? Ang swab team andyan pa hanggang ngayon. Continuous tayong swab test namin, actually. Okay po? The usual na instruction na ibibigay namin sa inyo, Iwan ko po sa kanina dito. the usual ano po, dalhin nyo po ang inyong passport, tapos yung inyong QR code sa Red Cross. By the way, sino po ba nakaregister na po ba lahat sa Red Cross? Kaya pa-distribute na ako. Kaya pa ba? Nakaregister po ba lahat sa Red Cross? Sino yung hindi nakaregister sa Red Cross? Kaya hindi masaswab yan. Kung dami. Paano? May oras pa naman eh. Pwede po kayo mag-register doon sa Red Cross. Ba't hindi pa kayo nakaregister? The usually, pinare-register muna talaga sa Red Cross. Hindi pa ninyo alam? Sige po, after nyo mabigyan ng ano po, kasi dito kayo sa harapan, lapit po kayo sa akin mamaya, ha? Kailangan po muna kayo makaregister. So, ang yung kailangan ay, yung dinidistribute na ni ma'am, yung reminder slip namin. Passport, retrieval code, or yung piniprint ninyo, pinapaprint yan ng iba, ang iba screenshot lang, okay lang yon. Yun, ihanda nyo po yun sa swab na ninyo sa March 20. And then, keycard. Yung keycard na ibibigay sa inyo, dalhin nyo rin po to access sa elevator. Ito po, ito, keycard. And then, mag-face mask, mag-face shield din po kayo. Okay po? Bumili na lang kayo muna sa sa face shield, magtawag na lang kayo. Okay na po yan, yan po yun. So, yan na po yun, and then, recap ko po. Yan, may reminder slip po yan. Ang alin po, sir? Hindi po. So, okay na po tayo doon. So, ano po ang dadalhin niyo during sa swab test sa March 20? Okay. Tapos, tatawagin namin kayo dun sa kwarto, baba na po kayo, dito po kayo bababa, pero dyan po yung venue namin ng mahogany. Dyan po, yan siya. Mag-antay kayo ng tawag mula sa amin, wag po bababa na walang abiso mula sa amin. And then,
Yung inyong resulta, after nyo maswab, 1 to 2 days po yung result. Check nyo po sa inyong email 1 to 2 days. Yung inyong result, papasok po yan sa inyong email account. Kung anong nire-register ninyo, nakikinig po ba tayo? Hindi naman po. So, ang inyong resulta ay papasok dyan sa inyong email account. Si Red Cross, hindi yan magbibigay sa amin sa OWA ng resulta. Kami ay for free accommodation and travel only. Okay po? Na kami ay nagre-relay kung anong ibibigay ninyong result sa amin para good to release tayo. Pakitingnan po yung inyong reminder slip. Nandyan po, dial 0 o di kaya 8227. Ikukunik yan sa amin. Wala na. Ay, gupitin mo. Tapos po, halimbawa, yung result ninyo, andyan na, negative result. Screenshot nyo po yun, yung si Red Cross may i-attach siya na PDF o certificate. Click nyo po yun, yun po ang titingnan namin during sa checkout with your passport kung talagang sa inyo po yun. And then, wag nyo pong kalimutan, please bear in mind, si Red Cross o si PCG na magkakandak sa inyo ng swab test, meron yung barcode na maliit na ididikit sa passport o di kayo ipapapicture sa inyo, kunin nyo po yun. Kasi paano kapag walang pumasok sa inyo na resulta sa email? Paano nyo malalaman ang result? Yun po siya, ang titingnan namin, ma'am, ano yung barcode na during sa swab test? NAIA yan siya, di ba? Bumaba kayo sa NAIA. NAIA po yun siya, tapos 6-digit numbers. Yun po ang ibibigay niyo sa amin. Tapos tatanungin namin yung inyong passport number. Kung ano yung sila, SIM po yun, bali, ipapa-verify namin sa Coast Guard. Kung kulay blue po yun, ibig sabihin, nasa laboratory pa ang specimen niyo, hindi pa handa. Kapag nagkulay green, negative, naka-indicate. Kung kulay red, naka-positive naman, naka-indicate din. Huwag bababa ang walang resulta at wala po positive po ang result. Please advise us kung anong result meron kayo. Huwag po kayong mahiya at matakot para ma-assist namin kayo ng maayos. Okay po? Huwag bababa, uulitin ko po, ang walang resulta at saka yung may positive na result. Maawa po naman kayo sa may negative result, uuwi po sila sa family nila. Magiging useless yung quarantine natin. I-hold po namin talaga kayo. I-hold pa namin kayo, i-endorse pa namin kayo sa Bureau of Quarantine. And then, ano pa ba? So, 1 to 2 days or 24 to 48 hours yan makukuha. Saan yung makikita yung result niyo? Sa email. Kung wala, tawag kayo. Tawag lang kayo ng tawag hanggang sa ma-pick up po namin, ma'am sir ha. Na humihingi na kami ng pasensya kung hindi namin niya mapipick up ang calls kasi 400 plus kayo dito. Dalawa lang kami ni ma'am. Usual kami, ganito po yung senaryo namin. Wala kami sa kwarto, so paano sino magpipick up ng calls? Sa umaga, 7 to 12, masyadong busy kami sa checkouts. Araw-araw po yan, araw-araw. Tapos maya-maya, may swab team. Maya-maya, ayun, doon na kayo. Ano lang, tawag lang kayo ng tawag hanggang sa ma-pick up ang call. So, abiso na lang din ako, ganito po yun. Halimbawa, may negative result na kayo. Ng oras 7 a.m. until 12 p.m. Yan po ang releasing time namin or check-out time. Ibig sabihin, kung may negative result naman kayo, pasok sa oras na iyon, baba na po kayo kaagad kapag hindi namin mapipick up ang call. Dito rin tayo magkikita-kita sa check-out po. Okay po? Halimbawa, dumating yung result niyo ng gabi. Hindi kami nagre-release ng gabi. Nang madaling araw, hindi rin nagre-release. So, pagka kinabukasan na tayo ng alas 7 pasado or 8, mas maganda ganyan na oras, baba na kayo kaagad dito. Huwag bababa ng alas 12 pasado kasi magsaswab kami dito. May negative result kayo, expose. Ganon po. Tawag lang kayo ng tawag hanggang sa ma-pick up namin ng call kapag ganong oras lumabas ng alas 12 pasado. Anong check-out time namin na pwede kayong bumaba? So, 7 to 12, baba kayo kaagad. Okay, sino yung Luzon area? Luzon area, okay. Ganito po yun. Ang style naman namin sa check-outs, diba, screenshot niyo yung mga resulta. Ipakita niyo sa amin actually sa checkout ng step 1 at saka sa step 3. Step 1, nag-i-encode po kami yan ng mga
Certificate of Quarantine ninyo or Bureau of Quarantine Certificate kapag nakita na namin ang inyong negative result. So, bago kayo lumabas dito sa ating quarantine facility, dalawa po ang inyong daladalang documents. Yung screenshot ng negative result at saka yung inyong Certificate of Quarantine. I-encode din namin yun, ipapasok din namin yung certificate sa inyong email. 1 to 3 seconds, pasok na kaagad yan. Okay po, screenshot din po ninyo yon. Bale, yun po ang kailangan sa LGU ninyo, yung dalawang iyon. Okay po, sa Terminal 3 at saka sa PITX. So, balik tayo sa Luzon area. Luzon area, pwede kayo magpasundo kung may susundong ka mag-anak. Dito kung saan kayo pumasok na gate 1, dun sa main entrance. Bonifacio Drive po dito. Wala po kami kailangan ng mga documents mula sa susundong ka mag-anak. Ang importante, nakalabas kayo na may dalawang documents. And then, mag-ask po kayo kung sa inyong LGU, sa barangay niyo, kung anong klaseng quarantine meron kayo. Kasi kayo po ay diretso uwi. Kung may strict home quarantine ba sila o may sariling quarantine facility bago kayo umuwi. Okay po. Kung hindi naman masyadong strict, diretso uwi. Okay po. Basta may papakita kayong dalawang documents. Yung wala magkukumute, wala din problema. Pero ganun pa rin, kayo mag-ask pa rin kayo sa LGU ninyo. Yung walang susundong ka mag-anak, ipipick up po kayo dito sa shuttle bus ng OWA. Kayo ay na may ihahatid sa PTEX, bus terminal ng Parañaque. Doon, maraming mag-a-assist din, hindi kayo maliligaw, isosegregate kayo doon, pagkatapos ihahatid sa drop point ng inyong uuwian. Pero doon na kayo magtanong kung saan yung drop point po ninyo. And then, from drop point, si LGU po ang magsusundo po sa inyo. So, doon pa lang sa PTEX, si OWA na ang bahalang makipag-coordinate sa LGU kung sinong uuwing OFW. So, walang problema doon. Coordination. And then, katanungan para sa Luzon area. Yun po nga, commute, pwede commute. Walang problema commute. Opo, your own expense pong commute. May shuttle bus po kasi hindi po ma'am, kasi may shuttle bus po ng OWA ma'am. Pwede kayong sumabay doon. O, antay na lang kayo. Willing to wait po yun ha. Walang oras ng darating yung bus namin. But the usual time, alas 9 pasado mga ganun. Oh. Ay, oh ma'am. Suko ka ma'am. Huwag magalit eh. Strong ma'am. Ipapaliwanag mo tayo maayos. Okay po? So, klaro na tayo Luzon area. So, si Visayas, Mindanao. Visayas, Mindanao. Dami. Ha? Luzon ka din sir. Visayas, Mindanao. Dami ng uwian. Oh. Oh. Ganun. Okay. Sige, very good question, ma'am. Para sa kaliwanagan ng lahat, ang ikikiter lamang ni OWA ay ang unang address na uuwian. Kasi mag-e-expire po yung inyong result. 72 hours po yun. Kung anong address na uuwian ninyo, yun po yung ibibigay niyo sa amin sa certificate ha. Nakaka-indicate po doon. Ay, tapos pangalan ninyo uuwi sa ganitong address. Yun lamang ang kikilitier ni OWA. Huwag yung permanent address nyo, yung uuwian yung address, okay? So, si Visayas, Mindanao, may cut-off time po tayo. Wala pang 11:30, dapat nandoon na sa Terminal 2. Kasi, nagka-cut off sila, ilan lang po yung ikikiter na pasahero. So, bali, halimbawa, yung result niyo dumating na mga alas 11, gano'n. Tapos ang ang traffic pa. So, alanganin, pagka kinabukasan na po tayo ng alas 7 or alas 8, baba na po kaagad. Okay po? Para sa negative result. So, ipipick up din kayo ng shuttle bus ng OWA dito. Pagkatapos, ihahatid kayo doon sa Terminal 2. Doon na kayo maibubuk ng flight ninyo. Doon na kayo bibigyan ng ticket. Flight details, etc. Doon nyo na rin po malalaman. Libre po yun ng OWA. Okay po? So, si OWA representative na naman ang bahala doon makipag-coordinate kung sinong uuwing OFWs para masunod na ang LGU nila. Okay po ba? Klaro tayo doon sa Visayas, Mindanao. Katanungan sa travel. Katanungan sa travel, wala na po. Okay. Doon tayo balik sa
Proceed na lang tayo sa house rules. So mamaya pagbibigyan na kayo ng keycard, ito po, to access sa ano, i-demo ko na lang. Sa elevator, sige dito po ako sa harapan. Sa elevator po, kasi di ba sa gilid, bawat gilid niya, merong mga buttons, numbers. May nakita kayong kulay black? Itap niyo po ito. Itap niyo po ito. Pagkatapos, kapag mag-blink siya, i-press niyo agad kung saan yung designated na floor. Halimbawa, 320. Nasa 3rd floor po kayo nun. Itap po ninyo dun sa black, then i-press niyo agad yung number 3. Pag iilaw doon, ihahatid po kayo doon na floor. Halimbawa, 501. Nasa ano kayong floor nun? 5th floor. So, itap niyo po ito, then press the 5 na button, agad-agad po. Kapag hindi iilaw, tap nyo lang po ng tap para mag-ilaw at ihahatid kayo na floor. Halimbawa, 4-digit number siya, 1120. Nasa 11th floor po ka nun. Tap ninyo, then 11. Kung 17. Nasa 17th floor po kayo. Tap, then 17th floor, ihahatid kayo nun. So, observe nyo po, kasi ilabas nyo po yung isang upuan sa ano ninyo, sa inyong kwarto may isa nun. Then, sa mismong tapat ng inyong pintuan, doon po ilalagay ang inyong pagkain. So, kung makalimutan din kayo bigyan ng food. So, advise nyo rin po si hotel staff kung anong bawal na food. Kung bawal kayo sa pork, yung mga SDA tsaka ating kapatid na Islam, o allergy kayo sa chicken, inform niyo po kami. O vegetarian ba kayo, inform niyo si ma'am. Okay po, para tama ang paghatid sa pagkain. So, in the morning, ihahatid ang food. Estimated 7 to 8, 11 to 12 in the afternoon. Medyo maaga-aga yung ating dinner, 4 to 5. Kung kulang yung ano niya, kasi iba-iba capacity intake ng tao, lalo na lalaki, pwede kayong mag-order sa hotel. May ibibigay na form, basa-basahin niyo po yun ha. May menu dun sila. Open sila 8 a.m. hanggang 5 p.m. So, wala pang 5 p.m. pwede na kayong mag-order. Tapos po kasi, bawal kami ng any food delivery or any deliveries. Bawal ang Grab Food, Foodpanda, Lalamove, Shopee, Lazada, Speedy, ano pa ba dyan? Bawal po yun. Kasi nag-advise po yung si Bureau of Quarantine sa amin, kung contaminated yung anong object sa labas, ipapasok pag magsusuka, magtatai kayo dyan, i-endorse namin kayo kaagad sa kanila. Okay po, kasi yun ang isa sa symptoms ng positive case. So, for anything coming from you, mga gamit ninyo, bagahin ninyo, pasalubong ninyo, hindi din po namin yun i-aalaw na ipaabot nyo po sa inyong kamag-anak, sa inyong sino mang kakilala ninyo sa labas, kasi wala pa kayong result. So, for safety na lang po ito ha, safety purposes po. Kung magpapabili kayo, kung kaya lang namin bilhin kasi sobrang dami ninyo, sa kaya lang namin sa time, yung mga essentials po natin, pwede po. Alcohol, yun po. Mga shampoo, conditioner, yung iba. Tapos, ano pa ba? Vitamins, tapos gamot, yun po, pwede po yun. Maaari pa yung iba, siguro nang inaalaw namin para hindi kayo magutuman, pwede pa yung mga seal. Yung kape, ganun po, crackers, tinapay, yun po. Shatera, ay basta yun lang po. Yun lang po ang inaalaw. Jollibee, hindi namin yung inaalaw. Chicheria, hindi rin. Okay po, malina po tayo doon. And then, ito po, i-demo ko na lang din po, paggamit niyo sa keycard, mamaya pagpasok niyo sa kwarto, okay na tayo dyan sa likod. Okay lang po, okay. Ito, itap po ninyo sa kulay black na naman. Kulay black, malapit sa doorknob, para ma-access yung door, para mabuksan. Pagpasok niyo sa loob, meron dyan sa gilid, makita ninyo nakadikit sa dingding, na malapit lamang. Insert nyo po ito, may sinasabing insert card, insert nyo po ito. Para silbing ilaw ninyo sa inyong kwarto, wag kukunin. And one-time access lamang po ito sa kwarto. Sa pangalawang beses na gamit, hindi na ito gagana. Kaya po ina-advise din namin during sa swab test, wag po ninyo ilalak ang pintuan, lagyan ng kalang. Para diretso kayo pasok kasi ma-access lamang po sa elevator na lamang sa swab test. Wag ninyo ilalak, ano na po yung sleep, reminder, sleep.
Kasi po, para ilang tusok lang yung ilang ano lang yung sa inyong ilong at bibig, akyat po kayo kaagad. Kung diskumplyado po kayo, may CCTV camera po kami, malalaman talagang nare-report sa amin ng CCTV staff. Ma'am, si room number pumunta, alam namin kung sino yung gumagala, bawal pong gumala, may penalty po 500, pakiusap, huwag tayo gumawa ng another na problema. Smoking, alcohol drinks, bawal din po tayo doon, okay po? And then, yung ating, ano pa ba? Yung toilet natin, ito, yung toilet natin, toilet bowl. Pag uupo kayo, di ba yung ibang, the usual bidet, di ba yung bang-bang? The usual bidet yung bari-bari. Wala po yung ganito, dan iba yung ano dito, yung bidet dito. Bali, kung uupo kayo, dito sa right side po ninyo, may something na bilog na kulay piso. Yung ano, ay kulay piso. Yung size ng piso pero medyo makapal lang. Iikot niyo po yun, may magsisplash na po siya. Yung iba kasi, sinali ko na lang sa briefing, yung iba, ginawa ng pangtabo ang ano, ang coffee cup. Ang iba nagpapabili ng tabo. So, yun na lang po, ha? And then, ano pang katanungan? Katanungan po. May tubig siya. May kettle po sa ano, loob ng kwarto. Water. Yes, ma'am. Huwag nang tanggalin kasi serve as ano. Yun lang po, tatanggalin ninyo kasi wala naman din kayo sa loob ng kwarto. Bababa na kayo. Saksak niyo ulit kapag pumasok na kayo ulit. Beware po sa pintuan na nagsasara bigla yung pintuan. So every time nakukuha kayo ng pagkain at magtatapon ng basura, huwag niyo mismo ilabas yung ano ninyo, yung katawan ninyo. Okay po? Siguraduhin yung upuan na sa malapit talaga ng inyong pintuan. Ginagawa siyang reason para lang makapagliwaling sa hall. Okay po? Okay na tayo? Oo, mga ano katanungan, huwag po mahiya. Napagod na? Pagod na? Wait lang. Yeah.